Welcome back mga kabutil. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kamote. Bakit ang ibang kamote ay hindi naglalaman? Yun ang reklamo ng magtatanim. Bakit daw ang tagal na buwan na, minsan kalahating taon hindi pa nagkakaroon ng laman. So ngayon ay pag-usapan natin yan mga kabutil. So ito mga kabutil ay yung dalawang klaseng variety ng kamote. Ito yung naglalaman din yan, parehas naglalaman yan. Pero bakit nga ba? Ang unang reason mga kabutil, kung tayo magtanim ng kamote, ay wag natin mga kabutil na tatalusan kung ang ating hangad ay magkaroon ng laman. Tingnan mo kabutil. Yan talubusan ito. So, kapag tinatalubusan ang mga kamote, hindi talaga tayo maka-expect ng maglalaman. Kasi, kumbaga ay na uudlot yung kanyang focus doon sa paglalaman kasi kinakailangan maraming dahon bago sa magkaroon ng laman kasi yung dahon ang nagpo-produce ng nagkaroon ng photosynthesis para ma-store yung kanyang doon sa roots. So kung parating pinaputol ng puputol parang back to zero at hindi nag-concentrate sa paglalaman kundi nandoon pa lamang sa pagkakaroon ng talbos. So, yan ang nagiging isa sa problema. Pangalawa mga kabutil, kung ang ating tinataniman ay matigas ang lupa, kahit anong tulad nito, medyo matigas yung, may mga porsa matigas, hindi talaga magkakilalaman. Kasi kung ang lupa ay matigas, hindi madaling lumaki yung roots niya. Yung sinatawag na ugat na para magkaroon siya ng laman. At yun ang isa sa mga reason kung bakit hindi talaga magkakaroon ng laman or magkakalaman mga maliliit lang. At hindi yun magiging maganda para ating kainin. So, yun ang mga reason mga kabutil kung bakit nagkakaroon ng failure ng paglalaman. At another mga kabutil is yung lugar. Kasi pag ganitong plain, ay hindi talaga basta-basta maglalaman. Kasi yung tubig pag umulan, magko-concentrate yon sa isang porosyon at yun naging dahilan kaya matigas yung lupa. Kaya kung ating mapapansin, kalimitang mga taniman, yung mga commercial na taniman, ay ginagawa ng plat at nilalagyan pang ng plastic mulch para ang purpose ng plastic mulch, control yung weeds at saka yung control yung tubig. Kasi, yun nga, pag nasobra ng tubig, hindi talaga maglalaman dahil titigas ang lupa. Yun ang isa sa reason kung bakit matigas ang lupa. Pangalawa na yung hindi nabungkal ng mabuti. So, yun ang mga ating tatandaan. So, kung ating purpose ay magtatanim tayo, ay ng tanim para sa pagpapalaman. So, gagawa tayo ng plat at doon natin lalagay sa taas. At yung pinakakanal, yun ang magiging istakan ng tubig at hindi siya pupunta doon sa tatagal doon sa taas. So, hindi yun titigis ang lupa. And, yun ang mga dahilan. Pero, kung itong mapapansin, tinamo mga kabutil, mayroong ditong namumulaklak na. Sinasabi daw, pag may mumulaklak daw, ay mayroon ng laman ang kamote. Yan. Pero hindi yun, hindi yun. Pag nagkaroon na ng bulaklak, ay yung kamote ay magkakalaman na. Pero hindi ako naniniwala doon kasi nung dati may taniman kami taniman namin ng para sa pang-talbos kasi ito ang purpose nito para panggulay. Hindi talaga magkakalaman kasi doon niya sinabi ko na parating pinagkukunan ng talbos, hindi siya makapag-concentrate. So, at isa pang reason kung ang iba mayroon kasing kamote na nakapokus lang sa paglalaman. Tulad nito, ito maganda pagpapalaman. So, bihira lang siya sa ang kanyang talbos na makita mo. Hindi siya ganun nito na ang daming talbos. At malalaki yung dahon.
ito mas magandang palamanin na kamote. Kaya lang, ito naman ang gustong-gusto kong pantalbusan kasi hindi mo model, no? Ito kagad. Ito, oh. Ang dami na yung malaki na pag maraming masarap itong ilagay lang sa kanin pag malapit na muluto. At kalamansi lang ito, tuya ay okay na. Kaya lang, yun nga sabi ko, ang focus lang ito para lamang sa paglalaman. Ito naman, kahit na yan, pwede. Basta yung sinasabi ko na wag bawawasan ng talbos kapag bata pa siya. Pero pag ito ay yung kamote, lahat naman ng kamote, pag yung mga 3 months or more, pwede nang bawasan mo kung yung gagawin mo pantanim. At pwede rin panggamit, pang luto. Pero mayroong kasing ibang variety na yun talagang gustong-gusto ng tao na gamitin panalbos. Tulad, ang kagandahan naman ito, itong kulay nito, ay nagkakaroon ng kulay yung sabaw na ating niluluto. So, nasa sa inyo lang yan. Basta ang aking ma-advise lang, kung gusto natin ay patalbusan, ay dapat ay huwag tayo mag-expect na magkakalaman. Pero kung gusto nating laman, ay huwag natin tatalbusan. O ibig sabihin, kung gusto nyo ihiwalay, huwag natin tatalbusan kung gusto natin na magkakaroon tayo ng laman. Pero kung gusto naman natin na isang taniman ay nandun na lahat, mag-expect tayo ng laman at saka tatalbusan natin, huwag tayong mag-expect ng maraming laman. Magkakaroon tayo, makikita tayo ng laman, pero kukunti lamang. So, yun lang ang bibigay sa inyong suggestion na kung gusto niyo magtanim na marami ang laman, ay huwag niyong tatalbusan. At gawin natin maganda yung lupa, buhaghag, at kumbaga, lagyan ng kunting abono kung sakaling hindi masyadong mataba yung lupa. Or, kung gusto natin na pinakamasimple, maglagay na lang tayo sa sako bag. Yun, sigurado magkakaroon ng laman. Dahil unang-una, yun ay hindi titigas ang lupa dahil hindi siya mababad ng tubig. At hindi mo naman tatalusan yun dahil kumbaga ay nakahiwalay. Alang tatalubusan mo nga, yun na lang ang iyong purpose nun ay para pagpalaman. So, kung sa mga siyudad naman, ay pwede naman ayan ay pantalbusan, pero wag tayong mag-expect na maraming laman. So yun lang po, mga kabutal, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik na yung video. Sana makatulong ito sa mga tao na gustong magkaroon ng magtanim ng kamote na talbusan at saka hindi. Pero hiwalay lang natin para sigurado na yung ating expectation ay ma-achieve natin. Ito si Sir Joel Falconer Jr., isang guro by profession at isang farmer.